Alright, shout out mga Ilonggo people of Iloilo. Andito ho tayo ngayon nakatayo sa may pinaka ano yata no? Pinaka sentro. Ano ba tawag dito? Basta parang city or GCI Iloilo. Di ko alam ano yung ibig sabihin ng GCI pero may nakalagay dito so di ko alam ano ibig sabihin ng ng GCI pero dito sa ibaba, yan GCI Iloilo. So may nakalagay ho dito na Laco Leal, Noble Ciudad, Noble Ciudad of Iloilo. Tapos may nakalagay ho dito sa kanilang ano tawag dito? Parang hindi naman to triangle, no? So, that economic justice can best be won by free men through free enterprise. GCI Iloilo Monument of Peace. The monument is established in commemoration of the visionaries and leaders of Iloilo City. We believe that service to humanity is the best work of life. We serve and lead in peace. Let this monument serve as a reminder of our love for peace and our vision to work towards progress and development. This GCI Iloilo Monument of Peace was designed and constructed by GCI Senator Wilson Kua Locsin in 1992. Groundbreaking for the monument was headed by then acting mayor and GCI member Jerry P. Treñas during the term of GCI Iloilo President Joel Dinati and was inaugurated by Mayor Mansueto Malabor in 1993 with GCI Senator Henry Huantong as GCI Iloilo President. GCI Senate Iloilo is committed to the maintenance of this monument. So marami dito mga nakalagay ho dito. Basahin ho natin that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, and that service to humanity is the best work of life. That Earth's great treasure lies in human personality. That government should be of laws rather than of men. Okay, so itong GCI monument na to or GCI of Iloilo Monument is ano siya no, located siya sa pinakasentro ho talaga siya ng 5 kalye, 1, 2, 3, 4, 5 no, is North Extension or Kalye Leal, Basa, yan JM Basa Street, Arroyo Street is North Street. All this which is nangyari, ito yung pinakaunang kalye daw ng Iloilo City. Parang version din siya ng Colon Street of Cebu and Escolta ng Manila. Tapos dito naman na area ay di ko alam pa anong kalye rito. Hanap ko tayo. Okay, so ito siguro yung Delgado Street, no? Papuntang SM. Wala nakalagay ng karatol, oh. Ayun, oh, nakalagay hindi pala Delgado. Ano yan? Okay, Ledesma Street pala siya. So ngayon, itong lugar na to dito, itong kalye ng Ledesma Street is North Street or Kalye Leal. Tapos JM Basa, Arroyo Street. So ano siya, no? Dito matatagpuan yung parang isa sa mga pinakalumang yata tindahan na sabi ng mga nagko-comment na hanggang ngayon pa rin daw, andyan pa rin siya, Socorro. Socorro, ano ibig sabihin ng Socorro? Ano yan? Hotel? Apartment? Condominium? Hotel or apartment or maaaring tindahan, no? Or basta siya, establishment siya, no? Commercial area, pwedeng pinapaupahan yung bawat kwarto dyan. Yan o, Socorro, 75 years in service since 1947. Ang isa naman ay si Marlos Restaurant. Galing, no? So di ko alam kung ilang taon na yan si Marcos sa Marlos Restaurant, pero feeling ko si Marlos Restaurant isa na siya, no? Parang tenant siya sa Socorro building. Yan, tapos Filipino Chinese Friendship Arc. Kasi tama na area, di ko alam kung anong gusali to dito, anong establishment, pero luma rin siya, no? Yan.
lumang gusali. Tapos ito bago na siya, oh, under construction. Ayun, ano kaya to? Reside in a timeless classic. Wala nakalagay ko anong pangalan. Baka hotel. Tapos ito naman, Unitap Rose Pharmacy. Yan lang, no? So, di ko alam kung bakit hindi pa ito tinanggal itong ano dito. Itong gawad ng kuryente. Pero parang feeling ko, mawawala na ito dito. Sabi nga ninyo, di ba? Ng mga taga Iloilo na itong lugar na to, ito yata, parang underground cabling system siya. Under construction. So, darating yung time na mawawala ito ng mga head wires dito sa lugar. Kasi ibabaon na siya. Magiging underground cabling system na rin kayo dito na area. So, yun o, hindi din alam ni Sir Traffic. Yung naghuhukay. Ito yung hinuhukay. Baka ito na yun siguro, no, na magiging underground cabling system siya. So, galing, no? Nice one, Iloilo. At least, nasimula na, ha? Tiransa. Ito, anong gusali ito rito? Yan ang Tiransa. Tiransa. Okay. Kondo yan. Kondo. So, asan ito yung Calle Real? Doon. Sa unahan pa. Okay. Yan yun eh. Calle Real na yung, yung underground cabling system dito sa Iloilo. Yan lang. So, at least nakita natin yung lugar. Ulit, no? All this street. Ito pala yan, Tiransa Residences or Condominium. Yan lang, no? So, ito yung Chinatown ng Iloilo City na kung sa atin naman to ay Yangurin version. Pero syempre mas luma to no, kumpara sa sayan na to ng Davao kasi ang Davao City nagsimula, founded ho tayo since 1800s. So itong Iloilo City is 1500s pa. So halos magkasabayan sila ni Cebu and Iloilo. Manila. Cebu, Iloilo and Manila. Yan ho yung mga oldest towns dito sa buong Pilipinas. Sa pamumuno ng Espanyol. Pero syempre kasi bago pa naman kasi nagkaroon ng Espanyol, may mga Chinese na, di ba? Na mga migrants. Sa Mindanao din, ganoon din, mga Chinese, marami din. So, hindi Spanish ang nakadiscover ng Pilipinas, kundi ang nakadiscover ay si Limahong. Pero bago pa talaga dumating din sila Limahong, ang Pilipinas ay meron na talaga tayong kingdom. Yun nga lang, hiwa-hiwalay, no? Merong kingdom of Cebu, merong kingdom of Hulo-Sulo, Mindanao, CDO. Di ako sure sa CDO, pero parang Butuan yata. Yung may kingdom na talagang luma. Tapos, ano pa? Kingdom of Tondong, parang gano'n, no? Tagalog. So medyo sa ganyang mga parte ng history hindi ako masyadong kabisado, pero at least may tayo dyan, pag-aaralan natin yan basa-basa, parang i-review ho natin yan, magbabalik tayo sa ating nakaraan bago pa man dumating ang mga mananakop na mga Kastila. Yan lang, right here, no? This has been your Galada Explorer reporting at Chinatown, Iloilo City proper. Bye bye.